SPP para sa Mother of the World. Nagsimula ang mga palisyon na ito noong taong 1900 sa isang dalagitan na nagnana ng Alfonso Moregue. Kasunod naman Marie Claire Motamao at Anatoly Motamas Paco. Ito ay nagmulat ng mga pangitain tungkol sa Birhen Maria. Ang mga mensaheng pinarating sa mga palisyon na ito ay nakasentro sa mga tema ng pagsisisi, panalangin, at pangangailangan ng pagkabalik-loob sa ating Panginoong Jesus. Itinatagpo ng San Jose Manggagawa at Santo Padre Pio prayer groups ang maikli at makasaysayan pagsasadula ukol sa mga parisyon ng Birhen Maria ng Ibero. Ina, talagang lubos ang inyong pagmamahal.
Alfonsin? Alfonsin? Ano nangyari sa'yo? Okay ka lang ba? Pinapapagod na mahal na Maria na mahal na tayong lahat. At gusto niya, mahalin din natin siya. Ayaw niya isipin na isa siyang mahigpit na guro. At gusto niya, magkaroon tayo ng malalim na pananalig sa Diyos. Ay, nagpapahawa ka lang kasi magulong pamilya niyo. Tara na nga! Ay nako! Nag-iinarte lang yan si Alfonsin para maawa ng guro natin sa kanya. Kasi bagsak na naman siya sa klase. Ang ilan sa kanyang mga mag-aral ay namak ang kanyang pagkatao. Sa partikular, siya ay kinubutya na nagngangalang Marie Claire Mumangao, isa sa mga pinakasikat na dalaga sa kanilang paaralan. Ayan na naman siya! Nag-oorasyon! Natutunan niya yan sa bayan nila sa Kibukok na ang sabi, maraming magkukulang at satanista doon. Oh, talaga? Nasabihan siya ng demonyo sa bayan ng Kibukok, di ba mo? Siguro, magkukulang ni si Alfonsin. Naku! Anong maguluhan yan? Kasi balik na kayo sa inyong mga sininalan. Alfonsin, mama ka sa akin at kakausapin kita. Tumawa ka ng pag-hindi kong ayaw. Kapirhen Maria, hindi mo na nagpapakita ang ating Pirhen. Niyayaya sa ating paralan. Hindi po. Hindi ko po magagawa yan. Nag-aabang lang makita sa akin ang mahal na Birheng Maria. Hindi niya kinainasin mo. Kumagulap ng kapayapaan sa parang na ito. Sa tuwing may aparisyon, tila ba si Alfonsin ay nasa ibang mundo. Hindi man lang kumukurap, napapangyuwi, o nagpapakita ng kahit anong reaksyon, kahit anong gawin nila. Hindi siya tinatapla ng mga pananakit at hindi rin alam kung nangyayari sa kanyang pisikal na kapaligiran. Hinawakan ni Marie Claire ang isang nagniningas na kandila sa ilalim ng kanang braso ni Alfonsin na hindi naman ito ininda. Ina, hindi po nila ako pinapaniwalaan. Ginagawa ko sila ng paraan para matunayan gumagawa ako ng kwento. Maaari po ba magpakita kayo sa iba nang sa gayon ay paniwalaan nila ako? Ina, tulungan po ninyo ako. Isa pang estudyanteng babae ay nakaranas din ng mga parisyon ng Birhen Maria. Si Anatoly Lucama Simpaka ay 17 taon lang noon. Siya isa sa mga pinakadibotong miyembro ng Legion of Mary at sa katang grupo ng kabataan Katoliko. Noong araw naman, kaya sa ika-2 ng Enero, 1982, biglang nakaramdam si Anatoly ng pagkahalong saya at takot na tulad sa naranasan ni Alfonsin. Ano lang? Hindi ko may paniwala sa aking nararamdaman. Anak, ako ay nalulungkot dahil nagpadala ako ng mensahe at walang nakikinig sa aking mga salita. Anak, dapat kang manalangin dahil ang mundo ay nasa isang kakilakilabot ng kalagayan. Ang mga tao ay tumalikod sa Diyos at sa pag-ibig ng aking anak na si Jesus. Nagpatuloy si Maria sa pagpapayag kay Natalie kung ano ang magiging kinabukasan nito kung siya ay magpapagantaryong mamuhay na paglilingkod sa Panginoon. Kailangan mo ang iyong tulong upang may balik ang mga tao sa aking mga anak na si Jesus. Kung makikipagtulungan ka sa akin, bibigyan kita ng misyon na akayin ang mga nawawalang kaluluwang iyon pabalik mula sa kadiliman. Masama ang mundo, anak. Walang napupunta sa langit nang hindi nagdaranas ng mga pagsubok. At bilang pagtanggap ng misyon, hindi mo na maaaring baba ang krus na iyong pinasal. Anak, hindi ko maipapangako sa iyo ang kaligayahan sa mundong ito, kundi ang unang hanggang kaligayahan sa kabilang mundo.
kopya ng aklat na ang pagtulad kay Kristo. Buksan mo ito na hindi pumipili ng pahina at itanim mo sa kaibuturan ng iyong puso ang mga unang salitang mababasa mo. Ang mga bagay sa mundong ito ay panandali, ngunit ang kayamanan ng langit ay walang hanggan. Ang mensaheng iyon tinuring na Natalie bilang kumpirmasyon sa sinabi sa kanya ng Birheng Maria tungkol sa paghihirap ng buhay dito sa mundo na magbibigay daan sa kaligayahan sa langit. Si Marie Claire Mapangamo ay ipinanganak noong 1961 at siya ay 20 na magulang noon. Siya ay isang prangka, asal kung magsalita. Dahil sa kasikatan, siya ay alam bilang pinunong klase. Ngunit noong araw ng Lunes, ika-1 ng Marso, 1962, nagkaroon siya ng kakaibang karanasan. Nang gabi iyon, masama ang kanyang pakiramdam kaya gumawa siya ng liham para sa kanyang ina. Ina, masama ang aking pakiramdam. Nais ko munang umuwi sa atin at magpahinga. Sa kanyang pag-idlip, dalawang mukhang mapangarip na figura ang lumapit sa kanyang mga saglit. Hindi matukoy ni Marie Claire kung sino ang mga nakatayo sa kanyang harapan, ngunit parang multo ang mga ito. Mas marami sana kami paririto para kayo ngayong gabi. Ngunit hindi pa sila dumarating. Pero babalik kami. Andito na kami sa paligid. Ha 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 ha. Marie Claire, pagkain natin mo itong imahe ng Ninanang Lourdes, iingatan ka natin sa basura. Kagabi, nung magpapakay sa akin ng mga labihin, pinalaan ako na ang mga Diablo ay nagbabalang at ako'y ng mga sagati dito. At sinabi niya, mapoprotektahan natin ang ating sarili sa pagsusuot ng rosaryo. Nakatay na sila ng pangatayin niyo! Sinabi ko na sa inyo noon! Tulo lang ang kaangkuhan nito! Kaya tayo ginugulo naman sa mga espiritu ay natay sa mga ito ni Alfredson! Muling magdidilim ang kanyang paligid. 2 beses niya nananasan ang aparisyon sa loob ng 24 na oras. Binuksan niya ang kanyang mga mata at nakita niya ang sarili sa isang lugar na hindi pa niya nakikita noon. Sa pagkakataong ito, ay nakatayo siya sa ilalim ng kulay bagaharing kalangitan sa isang pana. Napabuntong hininga si Marie Claire. Ito ang pinakamagandang bagay na nakita niya. Ngunit hindi siya napakalma ng kagandahan. Naisip niya na wala na siya sa katinungan o di kaya sinakap na siya ng Diablo ang kanyang pantalan. Marie Claire? Marie Claire? Ako yun! Nahanap niyo na ako! Ako si Marie Claire! At handa akong labanan kayo! Bakit mo ako hinahamon, anak? Ano ang kinakatakot mo? Huwag kang matakot sa iyong ina. Akala ko po bumalik ang mga demonyo na babanta sa akin upang ako'y kunin! Naku, kawa-awa ko, anak. Huwag ka nang matakot. Ipinapangako ko na ang mga bagay na nagbabanta sa iyo ay hindi ka na muling gagambalain. Pwede mo ba akong awitan gamit ang mga salitang sinabi ng aking anak na si Jesus sa kanyang sermon sa mundo? Nakaramdam ng iya si Marie Claire dahil inilarawan ng awitin ang kanyang pagkikitungo kina Alfonsina at Natalie. Ngunit ito ay kanyang pinagsisihan. Sige na, anak. Kantahan mo na ako. Hindi ko po magagawa iyan. Hindi po maganda ang aking tinig upang umawit. Hihilingin ko sa iyong kapatid na samahan kang umawit. Biglang nakita ni Marie Claire si Natalie sa tabi niya na nakatingin sa kay taas. Sinundan ni Marie Claire ang tingin sa nakatingala si Natalie, ngunit wala naman siya nakita. Gayunpaman, narinig pa rin niya ang magandang boses ng Birheng Maria. Anak, awitin mo ito kasabay ng iyong kapatid. Opo, ina. Palad ang pinamusik dahil sa katuwiran
naglingkod sa Diyos. Siya ay perfectong halimbawa ng espiritual na pagpabalik loob na hiniling ng Virgen Maria noong unang nagpakita kay Alfonso. Patuloy na nakaranas ng aparisyon si Marie Claire. Pinakita sa kanya ng Virgen Maria ang isang itim na rosaryo na kilala bilang rosaryo ng 7 kalungkutan. Ito ay isang debosyon na nagmula sa Servite Order or Order of St. Joseph Mary. Ito ay tungkol sa 7 malungkot na bagay na naranasan ni Maria bilang ina ni Jesus. Noong kasalukuyang panahon, hindi pa alam ni Marie Claire ang tungkol dito. Ngunit hiniling ng Virgen Maria sa kanya na isagawa ang isang misyon na ipakilala ito at tuloy na kanya. Hiniling din ni Maria na magtayo ng kapilya sa Ibero bilang tanda ng pag-alala para sa mga pribadong pag-ahayag na ibinigay ni Lord. Ina, bakit ka lumuluha? Anong ibig sabihin ng iyong pagluha? Pakiusap, Ina. Ngayon lang kita nakita umiyak at kinikilabutan ako. Lumipas ang ilang minuto ng katahimikan at patuloy na nakikinig si Alfonso na tinatanggap ang mensaheng gustong ibahagi ni Maria. Opo, Ina. Uulitin ko lang eksakto tulad ng hiniling mo sa akin. Pinuksan mo ang lagusan, ngunit ayaw nilang pumasok. Pinuksan mo ang lagusan, ngunit ayaw nilang pumasok. Pinuksan mo ang lagusan, ngunit ayaw nilang pumasok. Opo, Ina. Sinasabi ko sa kanila na nakita mo ang mundo sa masamang kalagayan. At naparito ka upang iligtas kami. Ngunit walang nakikinig. Ina, paalaman kami. Anong magagawa namin? Ang ilan ay maiintindihan ang mga mensaheng ipinabatid mo sa amin. Ngunit ang iba'y walang pakialam. Ina, ikaw dapat mismo ang makipag-usap sa kanila. Dahil hindi sapat ang aming kapangyarihan upang ihatid ang iyong mensahe. Iniisip dapat nila wala kami sa katinuan. Opo, Ina. Uulitin ko sa kanila na gusto mo tanungin ka sila ng 3 beses. Ano ba ang hinihintay ninyo? Ano ba ang hinihintay ninyo? Ano ba ang hinihintay ninyo? Pagkatapos nito ay muling sinabi sa kanya ng Virgen Maria kung paano at bakit sila dapat magsisi at manalangin. May nakikita ako ngayon ng totoo! Anong ibig sabihin nito? Bakit parang ako? Saan ka kaninang naabas ng tubig? Ina, pakiusap! Ang sigaw ni Alfonso habang ipinahayag ng banal na ina ang sunod-sunod na nakakatakot at pangit ay ang pangkaraming larawan ng pagkawasak, pagpapahila, nabagsik ang alas at pagpatay ng tao. Bakit dito pinapakita sa akin? Ang mga tayo nagpapatay ng nagtatagal! Ina, hindi ako nagpapatay! Si Maria ay patuloy na nagsiwalat pa ng mas kanilabot na mga imahe kay Alfonso. Tila siya ay isang batang babae na nakatitig sa lumalaking tumpok ng mga pinutol na ulo ng mga tao na umaagos pa ang dugo at pinalawak pa ang pinapakita kay Alfonso hanggang sa makita niya isang malawak na lambak na nakatambak ang mga labi ng ilong-ilong na bubulong, walang ulo ng mga bangkay at wala na isang kaluluwa ang naiwang buhay upang ilibing ang wala ng buhay. Ang pinagpalang ina ay patuloy na nagbibigay pa pala sa mga taong nandito sa harap nila Alfonso ng pangyayari na naghihintay sa Rwanda. Pagkatapos ng mga pangitain ay nananalangin si Alfonso na kung anuman ang mga ipinakita sa kanya ay hindi nawa magkatotoo, hindi sa Rwanda o saan man sa mundo. Nanalangin siya para sa lahat ng mga taong kilala sa iya at pagkatapos para sa lahat ng mga tao sa buong mundo. At hinihiling kay Jesus na iligtas mo sila mula sa gayong kasamaan.
maging maulit, at patawarin ang mga kasalanan ng tao. Ang mga nakakakilabot ng mga pangyayaring ipinakita kay Alfonsi at ipinakita din ang Maria kay Anatoly at Mary Claire, at sa loob ng ilang taon, ang nakakatakot na panginain na natanggap ng tatlong estudyante ay nagkatotoo, at si Marie Claire ay isa sa nawalan ng buhay sa karahasan sa Quebec. Ang pagpapakasakit, pagpakita ng mahal na Maria kay Alfonsi ay tumagal ng hanggang taong 1989. Ngunit karaniwan ay isang beses lamang, subalit patuloy ang kanyang panawagan ng pagdarasal, pagsisisi, pagpapalik loob sa Diyos. Ang mga aparisyon ay formal na kinilala ng Simbahang Katolika noong ika-20 ng Hunyo 2001 ni Bishop Agustin Misago, Diocese ng Igorot, na naging dahilan upang sila ang unang pribadong mga pagpapakita ng Birheng Maria sa Africa. Andito po nagtatapos ang aming pagsasadula ng aming Mother Mary of the World. Narito po ang mga isisaganap sa aming pagsasadula, ang mga tagapamahala sa props, sa music, background, at mga nasa likod ng Odinga, ang mga taong bayan ng Clemens, ang punuguro at mga estudyante, mga estudyanteng missionaries, si Ate Naomi bilang Marie Claire, si Ate Mira bilang Anatoly, si Ate Cleope bilang Alfonsi, ang voice over ng Birheng Maria, Tita Mitos, at ang gumanap bilang Birheng Maria, Tita Grace, at ang narrator ang inyong lingkod, Tito Noel, at ang scriptwriter sa aming direktor, si Diami. Maraming salamat po sa inyong lahat.